me mag-adjust sa city lights para mag-train as a specialist na sa off. Medyo malayo yung ko talaga with business, yung field ko. 2 years ako doon. Siyempre, nung nandun ako, after training, wala ka nang gagawin kasi wala ka nang mga kaibigan. Tapos, hirap pa mag-English, hindi ka pa maintindihan. So, every time pupunta ka sa mga establishments, meron kang inferiority complex. Ang maganda lang kasi sa New York, ang city na yon, very welcoming sa lahat ng tao. Pag nandun ka, you won't feel discriminated or very open siya. Kaya pala naisip ko, kaya pala ang New York is really a hub of all the culture. Yung boss ko ngayon, dun sa hospital na yun, mahilig sa kape. Every morning, hindi yung magsisimula ng clinic niya, hindi siya gagawa ng surgery pag wala yung kape niya na malaki. Malaki talaga. Kasi simula umaga pa lang, hot yung coffee niya. Pagdating ng tanghali, medyo cold na yun. So, every time, binibilan siya nung assistant niya or secretary. Tapos, naging curious. Ang kape na to, ba't addict sila? So, sabi na, this is organic coffee, you should try this. Tinikman ko, sabi, masarap to ha. Unang impression ko kasi, hindi pa ako nakatikim ng ganung klaseng coffee. So, nakagad pumasok sa isip ko, uy, okay ito dalhin sa Pilipinas. Walang ganitong kape doon. So, from there, it started, sabi ko, boss, ako nabibili ng kape nyo every morning. Para lang alam ko saan binibili, bakit kaya itong coffee nyo. So, sige, ako na bumibili, ganyan. Tapos, na-addict na rin ako. Ngayon, tinignan ko yung sourcing, naging kaibigan ko yung barista doon. So, again, nakita ko, pag magaling ka na barista and you know all about the coffee, mas marami ka talagang customers. Hindi ka lang taga-serve na. So, ang bait ng barista, tinuturo niya, sinasabi niya, yung sariling store nila, daming tao, busy-busy. Sabi ko talagang okay itong kape na to ha. Tapos, kaya ko dun. Nung mga unang punta ko dun, nahiya pa ako magtanong kasi baka mami sabi ba itong di ba, wala maalam sa kape to, wala namang business to. So, yun yung parating takot ko. So, ang ginawa ko, punta lang ako ng punta doon hanggang siguro napapansin na nila ako, oh sir, here's your coffee, ganyan. Tapos hindi ko kasi napansin nung nag-CR ako, hindi ko kasi alam paano ko papuntakin yung mga may-ari nito or para bigyan ako ng sino ba to, yung importance or something. Nakita ko dun sa CR, nandun parang, this is Irving Farm, give us your comments, suggestions, yung the usual na gano'n. May number dun. Call me. Ganun ka personalize ha. Call me. Steve, owner. Oh sure, ganyan. Let's meet in our cafe. Wala, usap lang. Nag-usap kami hanggang sinabi ko nga sa kanya na the Philippines is a very coffee loving country. I want to, if there's an opportunity, I can bring this. Will be a good. So doon na nagsimula yung conversation. Doon ako na parang barista kasi tinuruan nila ako kung paano. So free time ko, pag alis ko, excited pa ako doon kaysa clinic eh. Matapos nito, kailangan ko nang pumunta doon. Kaya ka-excited pumunta na sa barista. Yun. And you'll be surprised, most of the baristas are all young professionals, artists, musicians. They only take time there to serve at their own pace. Let's say 4 hours sila nandun. Ito, talo kong lahat ng mga to kasi pag tinanong nila, what do you do? Oh, I'm a doctor. Hindi, meron na ako advantage. Okay. What you do is, you create your own coffee company with your own vision, mission, that's suited to the Philippines. And I'll supply you with the beans that you need and the technology. So, agad yung mga barkada ko. Also doctors na ito yung may na-meet ako na ganyan. So, instead of going to mga businessman nga na very aggressive and mga kaibigan ko yung kausap ko kasi mas trusted ko sila to start this business on our own, yung suitable for the Philippines. Isip kami, brainstorming, ganyan. 4 kasi kami na ofta na nagsama-sama. Walang experience sa business, kaya kahit anong bright idea, pwede mong isama. So, unang-unang inisip namin,
we'll go all organic. So, kasi yun ang wala dito. Doktor tayo, alam natin yung importance ng organic. Doon, create tayo ng name na magiging trademark ng Bean, which is a very good name na naisip mo, but hindi pa naisip to ng mga ibang magagaling sa kape, Green Bean, diba? So, it has something to do with realistic social responsibility. Pag nagbukas ka kasi ng store na yun, hindi lang yun to create a business and sell. You have to give back to the community, or at least create your mission by involving the community. Yun nga, green living and everything. Ngayon, yung pagiging green, medyo in-incorporate namin yung going green, health, saving the environment. Yun yan. So, naghanap kami, paano ba natin gagawin yung mga store natin kakaiba? So, yun, naisip namin, recycled wood. Pumunta kami dyan sa pier, nakita namin yung mga manong dyan nagbibenta ng mga planks. Yun ngayon ginamit namin sa lahat ng store, sa mga stalls. Recycled wood, tapos less printing, less plastic, yung mga simple. Although ang costing namin medyo tumaas kasi nga because of this simple ways, paper cups na quality, pero mas less dependent nga kami sa buong industry ng printing, coffee, sleep. Hindi kami nagpiprinting, tatak, handmade, just plain ink na food ink na tinatatak. So even we source this, naghanap kami sa ng rolyo ng mga ganito, kinakat ng isang group ng people, sinastamp nila, binibili namin sa kanila. So we buy this at 160 per piece. So from here pa lang kumikita na sila. And kahit pa paano, ngayon dumadami na, 1,000 in order namin from this group of people.